Sa puso ng Pilipinas, matatagpuan ang isang makakaibang kulturang nakabuo ng sarili nitong natatanging anyo ng sining. Bawat isa'y nagtataglay ng sariling husay na bumubuo sa kayamanan kultural ng bansa. Sa komentaryong ito, ating tuklasin ang mga likha at kaganapan sa sining mula sa Cordillera Administrative Region, Silangang Visayas at Hilagang Mindanao upang ikwento ang mga contemporary arts na naglalarawan sa rehiyon na ito. Sa kanlurang bahagi ng bansa, matatagpuan ang Cordillera Administrative Region, isang lugar na sagana sa kagandahan sa kalikasan at mayaman na kultura. Ang mga kabundukan, bulok-bundukin at talampas ng Cordillera ay hindi lamang magbibigay ng pitak para sa mga tahanan ng mga tribong natutubo, kundi magtataglay din ng mga mayamanang pagkasaysayan at pagkultura. Ngayon, ating tunghayan ang iba't ibang sining ng Cordillera Administrative Region. Ang Benca Museum sa Baguio ay isang tahanan ng sining na nagtatampok ng mga likhang sining ni Benedicto Cabrera at iba pang Filipino artist. Ito ay puno ng iba't ibang art pieces kasama ang mga obra ni Cabrera at iba pang traditional at contemporary artworks. Itinatag ito ni Benedicto Cabrera sa lungsod ng Baguio noong taong 2000 na layuning isulong ang pag-unawa at pagpapahalaga sa sining ng bansa. Tumutok ito sa pagtatampok ng mga kontemporaryo artistang Pilipino tulad ng pagpipinta, kultura at sining na nagpapakita ng iba't ibang panlasa at kagustuhan ng mga Pilipino. Dumako naman tayo sa mga larangang musika ng mga taga-Cordillera, kung saan ay hindi lamang ordinaryong tugtog, ito'y alingaw-ngaw ng kasaysayan at pagnanasa. Ang Montañosa o ibig sabihin ay bundok sa Kastila ay isang kanta ni Lourdes Fampi na isang kilalang igorot ng mga Hapon. Ito ay naging simbolo para sa rehiyon ng bundok sapagkat ito ay kumpleto sa paglalarawan ng mga pook sa Cordilleras. Sa kasalukuyan, ito ay isang tugtugin sa mga folk at country bar sa Baguio City, kung saan ang mga manunood ay sumasayaw sa tugtog kasama ang tradisyonal na sayaw ng igorot. Sa Cordillera, bawat bundok may kwento, bawat tao may sayaw. At isa sa mga kahanga-hangang sayaw ng mga Cordillera ay ang sayaw sa banga. Ito ay nagmula sa lalawigan ng Kalinga na naglalarawan ng matibay na samahan at kakayahan ng komunidad. Ito ay isinasagawa ng mga babaeng Kalinga na ipinapakita ang kanilang kakayahan sa pagbabalanse ng mga banga sa itaas ng kanilang mga ulo habang naglalakad. Ang sayaw na ito ay upang alawin ang mga bisita sa panahon ng mga kapistahan. Hindi lang ito simpleng sayaw, ngunit ito ay isang paglakbay ng kanilang ninuno sa karayan ng kalikasan ng pagtutulungan at pagpapahalaga sa kahalagan ng bawat kumpas. Ang Eastern Visayas ay isang rehiyon na tanyag sa kanyang kahanga-hangang tanawin, maalamat na kasaysayan at mayamang tradisyon sa sining at kultura sa pamamagitan ng musika, sayaw, pintura at iba't ibang anyo ng sining ipinapahayag ang mga taga-rehiyon sa kanilang pagnanais na manatiling buhay at makulay ang kanilang kultura at identidad. Samahan niyo kaming ibahagi ang nakabibighaning mundo ng sining sa Silangang Visayas at alamin ang mga kwento at kahulugan sa ilang likha ng kamay ng mga taga-rehiyon. Sa mundo ng sining, isang pintor mula sa Tacloban na nagbibigay diin sa diwa ng pagtitiis at pag-asa sa pamamagitan ng kanyang mga likha. Siya ay si Dante Inglade at ang kanyang serya ng mga obra ng sining na pinamagatang Keep Calm and Carry On ay isang buhay na patunay ng katapangan at determinasyon ng mga Pilipino sa harap ng pandemya. Sa bawat sipa sa kanyang mga likha, maaari nating makita ang kwento ng mga Pilipino, ang laban, ang pagsulong, at ang patuloy na pag-asa sa kabila ng mga hamon ng buhay. Sa entablado ng kasaysayan, sa tunog ng kanyang himig, itinatanghal ng Leyte Dance Theater ang isang pambansang awit ng pagkikibaka, ang bayan. Ang kantang ito ay inayos ng kilalang kompositor-arranger na si Melvin Corbin at ginawa ng koreografiya ni Jerry Morris. At
artistikong dinarek ni Jess Diaz. Isang tanyag na kanta na naglalarawan ng kasaysayan ng pagkikibaka ng mga Pilipino para sa kalayaan mula sa hawla ng dominasyon ng mga Kastila at pagkakaalipin hanggang sa kasulukuyang paglaya mula sa pinsalang dulot ng katiwalian ng mga opisyal ng pamahalaan. Sa bawat galaw at sa bawat kumpas ng musika, itinatangkok ng Leyte Dance Theater ang giting at husay ng sining ng Pilipino. Ang kantang Nasaan ang Liwanag ni Joel Lagartita o mas kilala bilang Willie Garter ay isang kanta ukol sa isang taong marami na ang pinoproblema sa buhay. Sa kantang ito ay nagdadala ng mensahe na kailangan nating laging magtiwala at maglaan ng pananampalataya sa Panginoon, na siyang nagbibigay sa atin ng liwanag at gabay sa ating mga paglalakbay sa buhay. Atin namang tunghayan ang mundo ng sining sa larangang pelikula sa bahagi ng Hilagang Mindanao. Ang Karga-Kargang Alaala, isang pelikula ni Mary Jane Campos, Ronaldin Taligong, Alice Tenay at Jose Errol Natividad. Isang nakakalungkot na kwento ng pababago, katatagan at ng matatag na kapangyarihan ng damdamin ng tao na malampasan ang kahirapan. Ang maikling pelikula na ito ay nagbibigay liwanag sa mga matinding realidad na kinakaharap ng mga batang manggagawa at ang transformatibong paglalakbay tungo sa paghilom at pagtuklas sa sarili. Sa Hilagang Mindanao, mayroong isang mahusay na artista na bumubuo ng mga awiting pangsamba sa Bisaya at aktibong naglilingkod bilang isang dedikadong Kristiyano na nanatiling tapat sa kanilang debosyon sa Diyos. Ang awiting ni Brian ay isang matinding na pagmuni-muni sa pag-ibig at sakripisyo ng Diyos. Sa pamamagitan ng nakakaanig ng mga liriko tulad ng walay sama kanimo, ikaw lamang Ginoong akong higugmaon, at ang grasya mong pinasahi, bililhon nga gasa sa kinabuhi. Ang kanta ay sumasalamin sa malalim na pag-ibig ng Diyos para sa sangkatauhan. Ang mga liriko ay nagpapahayag ng malalim na pangako sa paglilingkod sa Diyos. Ating pakinggan ang kanyang kanta. Ang invasion of Sultan Kurat to the people of Cagayan de Oro ng mga estrate na makikita sa museo ng Xavier University sa Cagayan de Oro ay nagbibigay buhay sa epikong manubog folk paintings. Pinapakita ng sining ang buhay ng sagupaan ng Sultan Kurat at ang mga taga Cagayan de Oro, naglalarawan ng matinding at makulay na tunggalian sa pagitan ng Lumad Nobo at Muslim Maguindanao. Sa kabila ng kakaunting lakas tao ay pinapakita ng epiko ang halaga ng lakas tao kaysa teritoryo. Sa buong Pilipinas, mula Luzon hanggang Mindanao, makikita natin ang iba't ibang likhang sining na nagpakilala sa kultura at tradisyon ng bawat rehiyon. Ipinapakita ng mga ito ang galing at kahusayan ng mga Pilipino, kaya't mahalaga na ito'y ingatan at ipasa sa mga sumusunod na henerasyon. Ang pagpapahalaga sa ating mga likhang sining ay nagpapalakas ng ating pagkakakilan bilang isang bansa.